What's up mga ka-angler? Welcome back sa ating channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang ating bagong hunting gears. Mag-start tayo sa ating camouflage set. So, una, itong ating bagong camouflage cap. Okay, ginagamit natin ito para hindi tayo masilaw. For example, sobrang liwanag ang ating position. So, tirik na tirik ang araw. So, pwede natin siyang gamitin para hindi tayo masilaw. And then, ang ating bagong hoodie. Okay? Para mas madali tayong mag-blend doon sa ating background or kung sa ating kura or pinagtataguan para hindi tayo agad mapansin ng ating mga target. So, meron din siyang mask. Okay, para hindi makita ang ating mukha. Kumbaga, kapag sisipat ka or may titignan ka sa labas, okay, hindi tayo agad mapapansin. So, itong hoodie natin, no? Gusto nyo mas tago pa tayo, pwede natin ilagay ang ating hoodie. Okay. So, sa ganitong paraan, hindi tayo agad mapapansin ng ating mga target. So kahit na may mga dadapo sa ating malapit sa ating position, hindi tayo agad mapapansin. Okay? Next, ang ating camouflage tent. So ang ating camouflage tent is easy to set up. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya i-set up. So ito ang kanyang lagayan. Okay, meron din siyang sling. Okay, pwede siyang maging backpack. So, kapag tinitignan nyo, napakaliit lang. Pero pag sinet up natin is, ang wide niya is 1 meter by 1 meter. Tapos yung taas niya, 1.2 meter ata. Okay, hindi ko sure. So, later, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. Okay, ang kura natin o yung pagtataguan natin, ang pinaka importanteng concealment. Okay, kasi nga kapag ang kura natin is kumbaga hindi gaanong maganda, madali kang mapansin. So hindi ko naman sinasabing kailangan yung bumili ng mga ganitong setup para makapag-hunting. Kasi nga pwede kang mag-improvise, pwede kang gumamit ng mga damo, mga dahon-dahon ng mga punong kahoy. Yun nga lang, time consuming. Unlike this one, okay, madali siya. Within a minute, pwede ka na makapag-set up ng inyong taguan o kura. Okay, next naman, ang ating tripod. So, sa mga katulad kong mabibigat ang kanilang mga rig, lalo na sa akin, Armscore na converted into PCP, nasa 3 to 4 kilos ang bigat. So, kailangan natin ng mga ganitong tripod. So, para may mapapagpatungan tayo. So, for example, naka-set up na tayo ng kura. So, ilalapag na lang natin yan. So, adjustable ang kanyang tripod or yung sa paa niya. Okay? So, pwede siyang pabain, pwede siyang paiksiin. Ayan. So, itong gamit ko is very affordable kasi nga ito is tripod lang ito ng cellphone na pinaglumaan. Then bumili lang ako ng V na ganyan. Yun yung nilagay ko dito sa taas. Okay? Para hindi tayo mahirapang sumipat sa ating target. Kumbaga mas stable yung aim natin. Okay? Next, ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating rig or yung ating PCP. Okay? Armscore converted into regulated PCP. So, ang output nito is 1,500. Ang ating barrel is DBBR barrel na ang kanyang scope is red dot. So, na-discuss ko na to sa ating previous vlog, which is pinakita ko din kung paano yung groupings nito. Okay? Then, naglagay din ako ng scarf, okay, sa dulo para kapag ilalabas natin doon sa kura natin o yung taguan natin, hindi siya agad mapapansin. Kaya kahit may movement, hindi mabubulabog ang ating target. And then, ang pellet na gagamitin natin is yung
Meteor pellet. Kasi nga, dun sa previous vlog ko, yun yung pinaka maganda ang groupings. Kinumpleto ko lahat ng ating mga gamit, kagamitan, or gears sa hunting para at least ma-enjoy natin. So, itong setup natin is hindi ito requirement para makapag-hunting. Ulitin ko, hindi ito requirement para makapag-hunting. So, binuo ko to para sa ating vlog. Kung gusto nyo magkaroon ng idea, kung gusto nyo bumuo din ng inyong mga gamit for hunting. So, kung may mga nagustuhan kayo sa aking mga gamit, pwede nyo akong i-message sa aking FB or Facebook, or ilalagay ko din yung aking contact number. So, huwag kayong mahiya guys, or pwede rin kayong mag-comment dyan sa ating channel para at least mabasa ko, pwede kong replyan ang inyong mga katanungan or suggestions. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pwede kayong mag-like and subscribe. So, ang susunod is ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up ang aking mga kagamitan. Okay, so mga ka-hunter, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up ang ating camouflage tent or kura or taguan sa hunting. So, unang gagawin lang natin, bubuksan ng ating bag. Okay, nakalagay kasi siya sa backpack. And then, i-open lang natin siya, dahan-dahan. Okay. So, pagka-open natin, okay, bubuklatin lang natin siya. Okay, so pagkabuklat natin, okay, pagkabuklat natin, so ito na ang ating kura. Next step, okay, bubuksan natin yung kanyang mga bintana, okay, para makita natin kung may mga umaaligid na target. Okay, so mayroon siyang tatlong bintana, okay. May pangalawang bintana. Okay, so dito, itong pwesto ko, ito yung kanyang pinaka-harap. So, itong tent natin is para sa mga katulad kong mga hunter na hindi katangkaran. Kasi kapag mga 6-footer ka na siguro, hindi ka na magkakasya dito sa ating camouflage tent. And then, dito naman ang kanyang pinaka-pintuan. Okay, papakita ko na sa inyo. Yan. Okay, so, pwede natin siyang i-fold. So, ganyan. Kung gusto nyo makapasok ang hangin para mayroon siyang ventilation. Kasi ang hirap naman kapag mag-hunting tayo na walang hangin, nakatent ka na walang hangin sa loob, lalo pag tangkaling tapat, sobrang init, baka kayo naman ay himatayin. Yan. Okay, so ganito siya kapag naka-open yung kanyang pintuan. So ito yung isang bintana niya, ito yung pinakaharap, ito
Ito yung another side ng ating camouflage tent. So, ganito ang space ng ating taguan mga ka-hunter. So, hindi siya kaluwagan pero hindi naman siya masikip. So, dito sa loob, mayroon pang space ang ating ulo dito sa hanggang sa kanyang bubong. So, pero hindi ka din pwedeng humiga kasi nga 1 by 1 lang ang ating camouflage tent. Tapos, kung may mga bag ka or tubig, inumin, pagkain, so pwedeng-pwede dito sa loob. Yung mga nakuha mo, pwede mo ring isalansan dito sa loob. Okay, so ipapakita ko din yung labas niya mamaya. Okay? Stay tuned. So, ganyan naman ang itsura niya pagka nasa labas mga ka-hunter. Kumbaga, kapag kayo yung ibon, so ganyan ang makikita niya. So, napaka-safe ang ating mga ka-hunter. Kasi nga kahit medyo magalaw ka sa loob, hindi ka basta-basta makikita ng inyong target. Maraming salamat sa panood mga ka-hunter. So, sana subaybayan nyo pa ang mga susunod na episode ng aking hunting vlog. Kung may mga suggestions kayo, paki-comment naman sa ating comment section. And then, paki-like and subscribe naman kapag nagustuhan nyo ang aking mga content. Maraming salamat. Bye-bye!